Isipin mong manatiling kalmado habang ang mundo sa paligid mo ay gumuho. Ito ay hindi isang regalo, kundi isang sinaunang teknik na tinatawag na Fudoshin. Tuklasin ang iyong matatag na isipan ngayon. Mayroong isang puwersa sa loob ng ating kaisipan na naghihiwalay sa mga taong tunay na nagtatagumpay mula sa mga taong alam lang kung paano manalo. Ngayong araw, matutuklasan mo kung bakit ang pagpapakadalubhasa sa mga teknik at kasanayan ay wala palang halaga kumpara sa pagpapakadalubhasa sa sarili mong isipan. Naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? Nag-aral ka ng mabuti, nagsanay ka ng maraming oras, at natutunan mo ang lahat ng tamang paraan sa iyong larangan. Alam mo ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit, kapag dumating na ang sandali ng katotohanan, ang mahalagang presentasyon sa harap ng maraming tao, ang mapagpasyang sandali sa iyong karera, o ang isang totoong pakikipagharap sa isang problema, bigla kang naninigas. Ang iyong isipan ay nakararamdam ng labis na takot. Ang iyong mga kamay ay nagsisimulang pawisan, at ang lahat ng iyong pinag-aralan ay bigla na lang naglalaho na parang bula. Sa bansang Hapon noong unang panahon, mayroong isang konsepto na naghihiwalay sa mga ordinaryong samurai mula sa mga maalamat na mandirigma. Hindi ito tungkol sa kung gaano sila kagaling humawak ng espada. Ito ay tungkol sa pagpapakadalubhasa sa isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa anumang sandata, ang sariling isipan sa ilalim ng matinding pressure o panggigipit. Tinawag nila itong Fudoshin, isang espiritong hindi natitinag, isang isip na hindi nayayanig ng anumang bagyo, at kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, hinding-hindi ka na muling bibigay sa anumang kritikal na sandali sa iyong buhay. Ngunit mayroong isang babala. Ang kaalamang ito ay hindi ka gagawing mas malakas sa pisikal na paraan. Sa halip, gagawin ka nitong kakaiba. Babaguhin ka nito upang maging isang tao na tinitingnan ng iba at iniisip nila, paano mo nagagawang manatiling kalmado sa ganyang sitwasyon? Bago ko ipakita sa iyo kung paano gumagana ang lahat ng ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button sa ibaba at mag-iwan ng komento. Anong sitwasyon sa iyong buhay ang madalas na nagiging sanhi ng pagkawala ng iyong emosyonal na kontrol? Ito ba ay ang pagharap sa mga problema sa trabaho, ang iyong mga relasyon o ang mga isyu sa pamilya? Isulat mo ang iyong sagot sa ibaba. Ngayon, dumako na tayo sa kwento ng isang samurai na nagngangalang Satoshi. Ang kwentong ito ay naganap sa sinaunang Hapon sa isang paaralan ng samurai na kilala sa malupit na disiplina nito. Sa gitna ng mga mag-aaral doon ay isang binata na nagngangalang Satoshi. Si Satoshi ay labis na masigasig. Gumigising siya bago pa man magliwanag ang araw, bago pa ang lahat. Nagsasanay siya ng mas maraming oras kaysa sa sinuman sa kanilang pangkat. Alam niya ang bawat galaw, bawat teknik ng pag-espada. Ang kanyang mga hampas ay tumpak, ang kanyang tindig ay perpekto, at ang kanyang porma ay walang kapintasan. Ngunit mayroong isang malaking problema na sumisira sa kanyang pangarap. Sa bawat pagsasanay sa pakikipaglaban, sa mga duel gamit ang espadang kahoy kung saan sinusubok ang galing ng mga samurai sa ilalim ng pressure, si Satoshi ay paulit-ulit na natatalo. Ang masakit pa nito, natatalo siya sa mga taong mas kakaunti ang alam na teknik kaysa sa kanya. Minsan, natatalo pa siya ng mga baguhan na halos hindi pa marunong ng mga pangunahing galaw. At alam mo ba kung ano ang mas malala? Iniisip na niya na matatalo siya bago pa man magsimula ang laban. Sa sandaling ianunsyo ng guro ang kanyang kalaban, ang puso ni Satoshi ay nagsisimulang tumibok ng napakabilis.
Ang kanyang mga kamay ay nagpapawis. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis sa mga negatibong kaisipan. Paano kung magkamali ako? Paano kung makita ng lahat na hindi pala ako ganoon kagaling? Paano kung masaktan ako? Sa sandaling magtama ang kanilang mga espada, hindi ang kalaban ang kinakalaban ni Satoshi. Kinakalaban niya ang sarili niyang takot. Ang kanyang mga galaw ay nagiging matigas at puno ng pag-aalinlangan. Ang perpektong teknik na pinagkadalubhasaan niya sa mag-isang pagsasanay ay bigla na lang naglalaho. Pagkatapos ng bawat pagkatalo, ganun pa rin ang ginagawa ni Satoshi. Babalik siya sa bakanting lugar ng pagsasanay at lalong magsisikap. Kailangan kong matuto ng mas maraming teknik, ang iniisip niya. Kailangan kong maging mas malakas. Kailangan kong magsanay ng mas matindi. Ngunit habang lalo siyang nagsasanay, lalo lang siyang natatalo. Marahil ikaw ay katulad din ni Satoshi. Maaring nagawa mo ng pag-aralan ang lahat ng mga kasanayan sa iyong profesyon. O alam mo na ang lahat ng mga konsepto sa larangan na gusto mong pasukin. Marahil ay nasa iyo na ang lahat ng kinakailangang kaalaman. Ngunit kapag oras na para ipakita ang proyektong iyon, para gawin ang benta na iyon, o para harapin ang isang mahirap na usapan, bigla kang nawawala sa sarili. Humihinto ang iyong mundo at pagkatapos ay iisipin mo, kailangan ko pang mag-aral, kailangan ko pang maghanda ng mas mabuti. Ngunit ang problema ay hindi kailanman ang kawalan ng paghahanda. Ang tunay na problema ay kung saan pumupunta ang iyong isipan kapag ang pressure ay nagsisimula ng tumaas. Isang gabi, matapos ang kanyang ika-10 sunod-sunod na pagkatalo, may isang bagay sa loob ni Satoshi na tuluyang bumigay. Hindi ang kanyang disiplina, kundi ang kanyang ilusyon. Ang maling paniniwala na ang dagdag na pagsasanay sa pisikal na aspeto ay malulutas ang kanyang suliranin. Naisip niyang kailangan niya ng ibang uri ng gabay, isang bagay na hindi matatagpuan sa dulo ng isang espada. Ngunit ang hindi pa alam ni Satoshi ay ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi pala humahawak ng espadang kahoy. Matapos ang kanyang ika-10 sunod-sunod na pagkatalo, nagpasya si Satoshi na hanapin ang punong guro ng paaralan, isang lalaking nagngangalang Tatsu. Ang pangalang Tatsu ay nangangahulugang lalaking dragon. Si Tatsu ay kilala sa 2 bagay, ang kanyang walang katulad na galing sa paggamit ng espada at ang kanyang nakababahalang katahimikan sa anumang sitwasyon. Kahit sa gitna ng pinakamapanganib na labanan, ang kanyang mukha ay parang lawa na walang anumang alon, payapa at hindi natitinag. Lumapit si Satoshi at lumuhod sa harap ng kanyang mestre. Mestre, ang pagsisimula ni Satoshi na may halong pait sa kanyang tinig. Nagsasanay ako ng mas matindi kaysa sa sino man dito. Kabisado ko ang bawat teknik, ngunit kapag ang laban ay totoo na, palagi akong natatalo. Ano po ba ang ginagawa kong mali? Kulang pa ba ang aking lakas? Kailangan ko pa bang aralin ang mga lihim na galaw ng ating paaralan? Nanatiling tahimik si Tatsu sa loob ng mahabang sandali. Tila binabasa ang bawat hibla ng pagkatao ni Satoshi. Pagkatapos, nagsalita siya ng may malumanay ngunit makapangyarihang boses. Satoshi, ikaw ay isang dalubhasa sa espada. Ngunit tandaan mo, ang espada ay hindi lumalaban ng mag-isa. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung sino ang humahawak ng iyong espada kapag ikaw ay sumasabak sa labanan? Tumingin si Satoshi na may pagkalito sa kanyang mga mata. Ako po, mestre. Ako ang humahawak nito gamit ang aking mga kamay. Hindi, ang mabilis na sagot ni Tatsu. Ang iyong takot ang humahawak sa iyong espada. Ang iyong galit, ang iyong pagnanais na patunayan ang iyong sarili sa iba, at ang iyong pag-aalala sa sasabihin ng mga tao.
Lahat ng emosyong ito ang lumalaban sa iyong lugar. At ang mga emosyong iyon, Satoshi, ay palaging matatalo sa tunay na labanan. Dito ipinaliwanag ni Tatsu ang konsepto na magpapabago sa buhay ni Satoshi magpakailanman. Mayroong isang mental na estado na tinatawag nating Fudoshin, ang espiritong hindi gumagalaw. Kahit anong mangyari sa paligid nito, ang pag-atake ng kaaway, ang banta ng kamatayan, o ang bigat ng obligasyon, ang isip nito ay nananatiling parang isang higanteng bundok. Matatag, hindi natitinag, at hindi nayayanig. Ngunit mestre, tanong ni Satoshi, paanong ang isang tao ay hindi makararamdam ng takot sa harap ng kamatayan? Hindi ba natural lamang na matakot kapag ang iyong buhay ay nakataya? Ngumiti si Tatsu. Sa tingin mo ba ay hindi ako nakararamdam ng takot? Nakadarama rin ako nito. Ang pagkakaiba ay hindi hinahayaan ng aking isip na ang takot na iyon ang humawak sa aking espada. Pinagmamasdan ko ang takot. Kinikilala ko ang presensya nito, ngunit hindi ako sumusunod sa mga utos nito. Ang takot ay isang mungkahi lamang ng iyong katawan. Hindi ito isang batas na dapat mong sundin. Kung ibabalik natin ito sa ating kasalukuyang panahon, ito ang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan sa atin tungkol sa emosyonal na kontrol. Ang tunay na kontrol ay hindi ang hindi pagkakaroon ng takot o kaba. Ang biological na disenyo ng ating utak ay laging magpapadala ng mga senyales ng panic kapag tayo ay nasa harap ng panganib o kritisismo. Iyan ay bahagi ng ating mekanismo para mabuhay. Hindi mo kayang i-off o patayin ang pakiramdam na iyon. Ngunit, ang maaari mong gawin ay ang matutong huwag sumunod sa mga senyales na iyon. Kapag ang iyong utak ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay hindi handa, na pagtatawanan ka ng lahat o na magkakamali ka, maaari mo itong pakinggan nang hindi kumikilos ayon dito. Sa madaling salita, maaari kang makaramdam ng matinding kaba habang ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Ang problema ay nagsisimula kapag naniwala ka na ang kaba ay ikaw. Kapag naniwala ka na ang takot ay ang katotohanan. Sinabi ni Tatsu kay Satoshi na ang pagpapakadalubhasa sa Fudoshin ay hindi matatagpuan sa pag-indayog ng espada, kundi sa pag-upo ng tahimik at pag-unawa sa daloy ng sariling kaisipan. Ito ang simula ng isang bagong uri ng pagsasanay para sa batang samurai. Hindi na siya pupunta sa dojo para makipaglaban sa iba. Pupunta siya sa isang tahimik na lugar para harapin ang pinakamalaking hamon sa lahat, ang kanyang sariling mga reaksyon. Ang pag-unawa sa konseptong ito ay unang hakbang pa lamang sa mahabang proseso. Alam ni Tatsu na ang mga salita ay madaling bitawan, ngunit ang pagsasabuhay nito sa gitna ng kaguluhan ay nangangailangan ng higit pa sa talino. Kailangan nito ng isang uri ng katahimikan na hindi kayang sirain ng anumang ingay mula sa labas. Ngunit ang pag-unawa sa konsepto ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang pagpatahimik sa bagyong nagaganap sa loob ng kanyang sarili. Dinala ni Tatsu si Satoshi sa isang kakaibang lugar. Hindi sila pumunta sa pagsasanay na dojo kung saan naririnig ang kalansing ng mga espada. Sa halip, pumunta sila sa isang maliit na hardin na nasa likod ng kanilang templo. Ito ay isang Zen garden na puno ng puting buhangin na may maayos na mga guhit at ilang malalaking bato na nakalagay sa gitna. Maupo ka, ang utos ni Tatsu. Umupo si Satoshi sa isang posisyon ng meditasyon. Hinihintay ang ilang komplikadong tagubilin o marahil ay isang lihim na turo na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit ang sinabi lang ni Tatsu ay, huminga ka at pagmasdan mo ang iyong mga kaisipan na tila nanonood ka lamang ng mga ulap na dumaan sa kalangitan. Huwag mo silang labanan, huwag mo silang kapitan, pagmasdan mo lang sila.
Sinubukan ni Satoshi na gawin ito, ngunit ang kanyang isipan ay parang isang magulong palengke. Ang mga kaisipan tungkol sa mga laban na kanyang natalo, ang mga iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya, at ang mga teknik na kailangan niyang pagbutihin ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang bawat kaisipan ay parang isang malakas na agos na humihila sa kanya palayo sa katahimikan. Ang iyong isipan ay kasing gulo ng tubig sa gitna ng isang bagyo, wika ni Tatsu. Ang tubig na magulo ay walang anumang naaaninag na malinaw. Ito ay nagbibigay lamang ng maling anyo sa katotohanan. Upang makita ang lahat ng malinaw, ang tubig ay kailangang maging payapa at tahimik. Sa loob ng maraming linggo, si Satoshi ay nagsanay sa paraang ito. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, uupo siya at pagmamasdan ang sarili niyang isipan. Noong una, tila imposible ang lahat. Ang bawat takot ay tila nilalamon siya. Ang bawat emosyon ay tila dinadaig siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, mayroong isang bagay na nagbago. Nagsimula siyang makakita ng isang espasyo. Isang maliit na agwat sa pagitan ng sandaling lumitaw ang isang kaisipan at ang sandaling siya ay magre-react dito. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, mayroong pagpipilian. Ipinaliwanag ni Tatsu na sa espasyong ito naninirahan ang Fudoshin. Sa espasyong ito, hindi ikaw ang iyong mga kaisipan, hindi ikaw ang iyong mga emosyon, ikaw ang tagamasid. At ang tagamasid ay hindi kailanman nayayanig ng anumang bagay na kanyang pinagmamasdan. Kung titingnan natin ang ating modernong panahon, ito ay isang bagay na kailangan mong maunawaan tungkol sa iyong sariling isipan. Kapag ikaw ay kinakabahan bago ang isang mahalagang presentasyon, hindi ikaw ang kaba na iyon. Ikaw ang nakapapansin na may kaba sa loob mo. Kapag ikaw ay nagagalit sa isang mainit na pagtatalo, hindi ikaw ang galit. Ikaw ang nakakapansin na ang galit ay nagsisimulang lumitaw. Ang pagkakaibang ito ay nagbabago sa lahat dahil sa sandaling matanto mo na maari mong pagmasdan ang iyong mga emosyon nang hindi nagpapaubaya sa kontrol ng mga ito. Nakakakuha ka ng isang superpower na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nade-develop. Ikaw ay nagiging inavailable o hindi natitinag. Sa katunayan, ang agham ay sumasang-ayon dito. May isang neuroscientist sa Stanford University na nag-aral ng emosyonal na kontrol sa loob ng 18 taon. Natuklasan niya na kapag sinasanay mo ang metacognitive observation, ang kakayahang pagmasdan ang sarili mong mga kaisipan, aktibo mo palang binabago ang iyong utak. Pinapagana mo ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa lohika, at binabawasan mo ang aktibidad ng amygdala, ang rehiyon na nagpapadala ng mga signal ng takot. Sa madaling salita, muling inaayos ng pagsasanay na ito ang iyong mga neural circuits upang mas maging kontrolado ang iyong emosyonal na reaksyon. Nagsimulang maramdaman ni Satoshi ang pagbabagong ito hindi lamang sa kanyang pag-upo kundi sa kanyang paglalakad at pakikipag-usap. Hindi na siya alipin ng bawat bugso ng kanyang damdamin. Natutunan niyang ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng ingay kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng ingay. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagsasanay ay nagiging mas malalim. Ang mga kaisipang dati ay nagpapaiyak o nagpapagalit sa kanya ay naging parang mga dahon na lamang na nahuhulog sa tubig. Naroon sila, ngunit hindi nila kayang baguhin ang daloy ng sapa. Sa wakas, naramdaman ni Satoshi na ang kanyang isipan ay nagsisimula ng tumigil sa pagyayanig. Dahil ang isip na nagsisimulang kumalma ay hudyat na handa na siyang harapin ang kanyang pinakamalaking takot,
sa pangalawang pagkakataon. Matapos ang 3 buwan ng matinding pagsasanay sa isipan, ipinatawag ni Tatsu si Satoshi. Sa pagkakataong ito, hindi sila pupunta sa hardin. Bukas, anunsyo ng mestre, muli kang sasabak sa isang duel. Sa sandaling marinig iyon ni Satoshi, naramdaman niya ang pamilyar na kaba na tila gustong bumalik. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang nangyari. Hindi niya nilabanan ang kaba. Sa halip, pinagmasdan niya ito. Narito ka na naman. Ang tahimik niyang isip habang tinitingnan ang kanyang takot na tila isang matandang kakilala na biglang dumalaw. Lagi kang sumisipot bago ang laban at ayos lang iyon. Maaari kang manatili riyan sa tabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang hahawak ng aking espada. Ang simpleng pagkilala na ito ay nag-alis ng kapangyarihan ng takot sa kanyang katawan. Sa araw ng duel, habang naglalakad si Satoshi patungo sa gitna ng dojo, naramdaman niya ang lahat ng karaniwan niyang nararamdaman. Ang pawis sa mga palad, ang mabilis na tibok ng dibdib, at ang mga kaisipan ng pag-aalinlangan. Ngunit mayroong isang fundamental na bagay na nagbago. Hindi na niya sinusubukang pawiin o alisin ang mga nararamdamang ito. Hinayaan niya silang umiral, ngunit pinili niyang huwag sumunod sa kanilang mga utos. Nagsimula ang laban. Ang kanyang kalaban ay isang samurai na kilala sa pagiging agresibo at malakas. Sa unang pagtama pa lamang ng kanilang mga espadang kahoy, ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inatake siya ng kalaban ng may matinding puwersa. Isang galaw na dati ay magdudulot kay Satoshi ng matinding panic at pagtigas ng katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katawan ni Satoshi ay tumugon hindi sa takot, kundi sa purong teknikal na kasanayan. Ang mga galaw na kanyang sinanay ng libu-libong beses ay kusang dumaloy ng walang anumang harang, ng walang pag-aalinlangan, ng walang paninigas, at ng walang takot na kumokontrol sa kanyang mga kamay. Nagawa niyang umiwas at tumugon sa bawat atake. Nanalo si Satoshi sa laban na iyon sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit ang tagumpay na iyon sa pisikal na aspeto ay hindi ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang naramdaman ni Satoshi habang nagaganap ang labanan. Wala. Ang kanyang isipan ay naging parang isang salamin ng tahimik na tubig na sumasalamin sa bawat galaw ng kalaban. Ngunit hindi nayayanig ng anumang bagay. Ito ang Fudoshin na kumikilos. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng pakiramdam, kundi tungkol sa hindi pagpapakontrol sa anumang nararamdaman mo. Isipin mo, ilang oportunidad na ba sa iyong buhay ang lumampas dahil hinayaan mong ang kaba ang magmando sa iyong mga kilos? Ilang beses mo nang alam ng eksakto kung ano ang dapat gawin, ngunit nanigas ka sa pinakamahalagang sandali. Ang problema ay hindi kailanman ang iyong kakayahan o talento. Ang problema ay ang iyong maling paniniwala na kailangan mo munang makaramdam ng kumpiyansa bago ka kumilos. Ang katotohanan ay maaari kang kumilos kahit naroon ang takot. At sa bawat oras na ginagawa mo ito, ang takot ay nawawala ng kaunting lakas at kontrol sa iyo. Sa bawat desisyon na ginagawa mo sa kabila ng iyong pangamba, pinatitibay mo ang iyong Fudoshin. Si Satoshi ay naging isang buhay na patunay na ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi ang taong walang takot, kundi ang taong hindi sumusunod sa takot. Gayunpaman mayroong isang bagay na hindi sinabi ni Tatsu kay Satoshi hanggang sa lumipas ang marami pang taon. Ang Fudoshin ay hindi lamang para sa pakikipaglaban o sa mga madulaing sandali ng buhay. Ito ay para sa isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa isang duel na may espada.
ang ordinaryong buhay, ang mga maliliit na takot at inis na unti-unting kumakain sa iyong kapayapaan araw-araw nang hindi mo namamalayan. Ang tagumpay sa dojo ay simula pa lamang ng kanyang paglalakbay. Natutunan niya ang sining ng pakikipaglaban, ngunit kailangan pa niyang matutunan ang sining ng pamumuhay nang hindi natitinag ng mundo. Gayunpaman matutuklasan ni Satoshi na ang pinakamahirap na laban ay hindi nagaganap sa loob ng isang dojo. Lumipas ang maraming taon at si Satoshi ay naging isang ganap na samurai. Nanalo siya sa hindi mabilang na mga duel at ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na mandirigma ay lumago sa buong lupain. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, mayroon pa ring isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sa bawat pagkakataon na wala siya sa gitna ng labanan, nararamdaman niya ang pagkawala ng kanyang katahimikan. Kaya naman, bumalik siya upang bisitahin ang kanyang matandang mestre na si Tatsu. Mestre, ang sabi ni Satoshi, natutunan ko na kung paano manatiling kalmado sa gitna ng pakikipaglaban. Ngunit sa aking pang-araw-araw na buhay, kapag may taong hindi gumagalang sa akin, kapag ang mga plano ko ay hindi natutupad, o kapag nararamdaman ko ang pagkabigo, nawawala ang aking kapayapaan. Bakit nangyayari ito? Tumawa ng malakas si Tatsu dahil iniisip mo na ang tunay na kaaway ay ang taong nakatayo sa harap mo na may hawak na espada. Ngunit ang tunay na kaaway ay ang iyong sariling reaksyon sa maliliit na bagay sa buhay. Kahit sino ay maaaring maging matapang sa harap ng kamatayan. Ngunit iilan lamang ang kayang manatiling hindi natitinag sa harap ng isang insulto o isang simpleng abala. Ipinaliwanag ni Tatsu na ang Fudoshin ay hindi lamang isang teknik na ginagamit sa mga espesyal o dramatikong sandali. Ito ay dapat maging bahagi ng iyong pagkatao sa bawat segundo ng iyong buhay. Kapag may pumupuna sa iyo, kapag ikaw ay nagkakamali, o kapag ang buhay ay hindi umaayon sa iyong inaasahan, kung ikaw ay nayayanig ng mga maliliit na bagay na ito, ibig sabihin ay hindi mo pa talaga nakakamit ang Fudoshin. Ang mayroon ka lamang ay pansamantalang kontrol. Ito ang malupit na katotohanan na hindi matanggap ng karamihan sa mga tao. Madalas nating iniisip na kailangan lang natin ng mental na katahimikan sa malalaking sandali ng ating buhay. Ngunit ang totoo, ang mga maliliit na bagay, ang traffic sa kalsada, ang komento ng ibang tao, ang isang nakaiinis na notification sa iyong telepono, ang mga ito ang unti-unting sumisira sa iyong kapayapaan araw-araw. Ang Fudoshin ay hindi isang gamit na inilalabas mo lang kapag kailangan. Ito ay kung sino ka sa lahat ng pagkakataon. Ginamit ni Satoshi ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang pagbutihin ang pagsasanay na ito. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng mga tao tungkol sa kanya, walang anuman ang makapagpapatighal sa kanya. Maging sa gitna ng digmaan o sa isang simpleng pag-uusap, nananatili siyang pareho. Hindi na siya isang samurai na nakikipaglaban sa kanyang mga takot. Siya na ang taong nagmamasid sa kanyang mga takot nang hindi nagpapaubaya sa kanila. Ang tanong na nananatili para sa iyo ay ito: ilang laban na ba ang iyong natatalo? Hindi dahil sa hindi mo alam ang gagawin, kundi dahil ang iyong isip ang kumokontrol sa iyong mga kilos. Nasa iyo na ang kaalaman, nasa iyo na ang mga teknik. Ngunit kung wala ang Fudoshin, kung wala ang matatag na isipang iyon, lagi kang maninigas sa sandaling pinakamahalaga. Ang magandang balita ay ang Fudoshin ay hindi isang likas na talento o isang espesyal na regalo. Ang Fudoshin ay maaaring sanayin araw-araw,
maaari mong praktisin ang pagmamasid sa iyong mga kaisipan nang hindi hinahayaang kontrolin ka ng mga ito. Araw-araw, maaari kang kumilos sa kabila ng iyong takot. At sa bawat araw na gagawin mo ito, ang takot ay mawawalan ng kapangyarihan sa iyo. Paano mo makakamit ang Fudoshin? Una ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay, ang pagiging pare-pareho sa iyong meditasyon o pagmamasid sa sarili. Kahit sa mga araw na tahimik ang iyong buhay, ay bumubuo ng katatagan na kailangan mo para sa mga mahihirap na sandali. Pangalawa ay ang paggamit ng mga teknik sa paghinga. Ang pagkontrol sa iyong paghinga ay isang mahalagang paraan upang pawiin ang mga negatibong damdamin at makamit ang katahimikan ng isip. Panghuli, mag-focus sa kasalukuyang sandali. Ang pananatili sa ngayon ay ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pangamba tungkol sa hinaharap o pagsisisi sa nakaraan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga alam lang kung paano manalo ay wala sa kanilang mga teknik. Ito ay nasa kanilang mindset o pananaw. Bumuo ka ng isang isip na parang tubig na tahimik at panoorin mo kung paano hihinto ang mundo sa pagyanig sa iyo. Se ese conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. At sabihin mo sa akin sa mga komento sa anong sitwasyon sa iyong buhay mo pinakakailangang linangin ang Fudoshin. Inaanyayahan din kita na panoorin ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Sigurado akong may matututunan kang mahalaga mula rito. Tandaan, ang isang matatag na isipan ay hindi tungkol sa hindi pakiramdam. Ito ay tungkol sa hindi pagsunod sa iyong nararamdaman kapag hindi ito nakatutulong sa iyo. Kung pinanood mo ito hanggang dito, maraming salamat sa iyong atensyon. Hanggang sa susunod na video.